Narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Retold Community Support Program, Support to Barangay Development Program at Enhanced Comprehensive Local Integration Program patuloy na ipapatupad sa mga liblib na lugar ng Mountain Province. Lalawigan, inaasahang idedeklarang insurgency-free. Si Donna Cawis Balio mula RP Bontoc sa Balita. Agtultuloy ti panangtulong ti gobyerno kadagiti sulinak a lugar dito'y Mountain Province babaan ti Retooled Community Support Program wenno RCSP, Support to the Barangay Development Program ken Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Inpadamag ti DILG ti first quarter meeting ti Provincial Peace and Order Council nga itatawan 2024 adat sa 10 ket 7 a target barangay beneficiaries ti RCSP iti munisipyo ti Bontoc natonin Sabangan ken Sagada. Manamnamamat ang maipatungpal itaatawan ti 10 ket 2 a proposed projects ti support to the Barangay Development Program sa Jedbesao ken Tadjan. Manipod tawan 2018 ingana 2023 mapan a 46 beneficiaries tinatulungan ti ICLIP. Maipanggapmat iti insurhensiya ti Mountain Province in padamag ni 54th Infantry Battalion Commander Lieutenant Colonel Emmanuel Diasen Jr. nga manipod iti December 17, 2023 ti kilusang larangang guerrilla Abra, Mountain Province, Ilocos Sur kat na ideklara a dismantled. Gapo ditoy na pagnumuan ti PPOC nga garamid iti resolusyon amang ideklara iti Mountain Province kas insurgency free. Narpos na Bontoc saon ang Donna Cawis Balio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna Cawis Balio. Pilot testing at cascading ng ESMF Copper Lod forms ng Department of Agrarian Reform matagumpay na isinagawa sa lalawigan ng Kalinga. Ang detalye mula kay Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Nagbaligi iti panakaisiangkat iti pilot testing ken cascading ti harmonized ESMF Copper Lod forms iti Department of Agrarian Reform ijay sitio Malong ken Anganipan Barangay Kudal Tabuk City Kalinga iti February 8, 2024. Babaon dayto iti assistance iti World Bank ken DAR Central Office impadas iti DAR Kalinga Project Split Technical Support Staff iti panagusar iti Kobo Collect nga application tapno maamuan adagos iti efficiency na. Nailista dagiti masapol ang ma-enhance ken ma-develop iti app para iti implementasyon na daytoy iti entero a nasyon. Nagkikaysa dagiti agrarian reform beneficiaries iti nasaw a barangay para iti validation ken profiling dagitoy. Kabayatan na ada 30 kat may nga ektarya iti Kalawa wenno area iti collective certificates of land ownership awards wenno klowa ijay sitio Malong ken adamot 30 kat 3 nga ektarya ijay sitio Anganipan. Iti agdama ada iti 34 anagan wenno co-owners nga da ijay mother klowa iti Malong ang masapul pay ang ma-validate. Kastamot nga daan 3 aklan iti co-owners ti mother klowa ijay Anganipan. Manipod DZR Kitabuk Amelia Bumadong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Amelia Bumatnong. Cash grant na tinanggap ng 4Ps beneficiaries sa Calabarzon hanggang nitong 2023 umaabot sa 5.3 billion pesos. Magbabalita si Mara Grezula ng RP Lucena. Umaabot sa mahigit 5.3 billion pesos ang cash grant na tinanggap ng household beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P sa Calabarzon hanggang noong 2023. Ayon sa pabatid ng DSWD Calabarzon, ang nasabing halaga ay para sa pangangailangang pang-edukasyon at pangkalusugan ng mga miyembro ng pamilya na edad 18 taon pababa. Sa pagtatapos ng 2023, mahigit 340,000 ang mga aktibong sambahayang benepisyaryo ng 4P sa rehiyon. Kasama
Kasama sa bilang na ito ang mahigit 109,000 na mga bagong rehistradong sambahayan sa programa. Sa ilalim ng 4Ps, nagbibigay ang pamahalaan ng suporta sa kalusugan at edukasyon ng mga batang 0 to 18 years old kapalit ng pagsunod sa iba't ibang kondisyon ng programa. Nilalayo ng programa na paunlarin ang antas ng pamumuhay ng mga mahihirap na pamilya sa pamamagitan ng pagsuporta sa kalusugan at edukasyon ng mga bata at pagpapalakas ng mga pamilya. Mula sa RP Lucena, ito si Mara Gresula para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Mara Gresula. Mahigit sa 14,000 mga alagang aso at pusa sa Palawan naturukan ng anti-rabies sa loob ng taong 2023. Narito si Lizel Pilapil ng RP Palawan. Abot sa 14,291 nga mga kuti igtiyo ang atigbakan ang anti-rabies sa saled ang aglebas nga dagong 2023. Di ay matapos ang matagumpay nga nabuhat ang Provincial Veterinary Office ang ibay-ibay mga serbisyo sa idalam ang gobyernong probinsya ang Palawan. Unang katuyuan ang pagbabarakunan nga maambligan labiren dainggid ang mga Palawenyo laban sa akapapatay nga rabies. Pero sa bakuna para sa mga tiyo igkote, agbuwat sanda radi-warming pagkarapon ang PVO katabid dinda ang vitamin supplementation. Ingkon ni PVO Chief Dr. Darius Mangkukang, katunayan da ang asambit nga programa nga matabangan ang mga miig sa sagod nga mga ayep sa ibang mga munisipyo sa probinsya, labi rin da inggid ang tiyo igkote tingid pera sa tamang pagsagod, kaministeranda ang mga ayep nga dya ang regular nga bakuna. Agaring digi sa Radyo Pilipinas Palawan, dya si Lizel Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Lizel Pilapil. Project Hasa, isa sa mga aktibidad ng Calbayog Arts and Design School of Eastern Visayas o CADSEV para sa pagdiriwang ng Arts Month. Mula RP Calbayog mag-uulat si Charmaine Perito. Kasumpay sa pagselebrar sa National Arts Month yan nga bulan Pebrero 2024 nga may tema ani ng sining bayang malikhain, masunod an updates nga nakatalaan nga mga aktibidades sang Calbayog Arts and Design School for Eastern Visayas CADSEV. Tinikangan sadton Pebrero 1 tubtub 29 ongoing an arts exhibit san visual students sa CADSEV Portfolio Hub, implementasyon sa Project Hasa, honing abilities of students in the arts, kundiin tanan nga magturutdo magkakamay-ada kadugangan nga teaching load, pagtutdo arts gawasan curriculum, ongoing work immersion san grade 12 students sa City Arts and Culture Office kako, Project Hearts Arts Workshop sa Pebrero 24, ug culmination activities sa Arts Month sa Pebrero 28. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Charmaine Perito. Presyo ng abono sa lalawigan posibleng tumaas ayon sa Fertilizer and Pesticide Authority o FPA Surigao del Sur dahil sa nangyaring kalamidad sa Davao Region. Magbabalita si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. May posibilidad nga muusbaw ang presyo sa mga abunog pestisidyo dinhi sa lalawigan niini nga mga panahon. Kini ang gipamahayag ni Engineer S. Ridin Bacongues, ang hepe sa Fertilizer and Pesticide Authority Surigao del Sur. Sumala pa niya nga tulo ang nakita nila nga hinungdan sa usbaw sa presyo. Kini maong paspas karon nga pagkahurot sa abuno tungod kay panahon sa pagpananom og humay. Apan hugot nila nga gimonitor ang mga tindahan nga nagabaligya aron masiguro ang igong supply.
supply. Sumala pa ni Engineer Bacongues nga posible usab nga maapektuhan ang presyo sa abono tungod sa kalisod o kalayo na sa mahimong biyahe sa mga truck gikan sa Davao City paingon dinhi sa Caraga Region. Kini resulta sa mga nadaot nga kadalanan sa Davao Region. Ug ang ikatulong nga posibilidad mao ang padayon nga pagtaas sa presyo sa mga produktong petrolyo. Gikan sa RP Tandag, kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Nerissa Espinosa. Department of Interior and Local Government o DILG Region 9 nagsagawa ng regional rollout para sa implementasyon ng updated operational guidelines ng 2023 Seal of Good Local Governance Incentive Funds. Ang detalye sa ulat ni Leslie Cubol ng RP Zamboanga. Gipahigayon sa Department of the Interior and Local Government Region 9 o DLG9, pinagi silang Project Development and Management Unit ang regional rollout alang sa hingpit nga pagpatuman sa operational guidelines sa 2023 Seal of Local Good Governance Incentive Funds o SGLJF. Tumong sa maong aktibidad nga ikapahigayon ang laom nga diskusyon kabahin sa updated guidelines ingon man ang paghatag sa pihong tubag sa mga pangutana sa mga LGU sa rehiyon o ang pagtigom sa suwestyon aron mapadali ang pagpatuman o ang paghimog report sa mga proyekto. Ang SGLJF o sa kini ka Governance Enhancement Program nga gilusad sa DILG sa tibuok nasod. Kini gimugda pinagi sa RA 11292 o Seal of Good Local Governance Act of 2019. Usa ka reform initiative nga nakatutok sa performance-based criteria. Ang mga partisipante sa regional rollout mao ang mga opisyal sa DLG, mga mayor, mga vice mayor o mga individual nga responsable sa pondo sa SGLJF. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Leslie Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leslie Cubol. First Provincial Mobile Force Company o PMFC ng Sulu nagsagawa ng feeding program sa 700 mag-aaral bilang bahagi ng Pahampit Program ng Philippine National Police o PNP sa Sulu. Narito ang ulat ni Eloisa Mohamad ng RP Holo. Mabut pa 7 gatos sa kabataan sin Laom Alat Elementary School at Alaes sa Babaan sin Holo 3 District napakaon sinday nga First Provincial Mobile Force Company at PMFC hapag-uhanan ni Police Major Edwin Sapa para feeding program bahagi pa isab sin Pahampit Program sin Sulu Police Provincial Office. Habay tahirayda injan ni principal sin school, iniin muna wakto na bisita sila iwan nakahampit Penigenes program amon lando kalahihan si mga kabataan. Nasabot isab ni Police Major Sapa sina naglawag tuod sila school amuin wala pa nila nasusud liwreng ang mga school mao magkabisita nila. Wat-wat iniin makabisita iwan makaraganap kakuyahan magbalik intumpukan nila pa mga kabataan sin laes sa subuno mga wakto. Dengha RP Holo, Eloisa Muhammad para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Eloisa Mohamad. Narinig po ninyo ang kabuuan ng mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news.